Praise God. Hallelujah. Mayong buntag sa tanan. Ako kihang yung tanan malindog. Praise God. Our God is faithful. Our God is good. Amen. I believe each and every one of us, we are all excited. Despite sa weather, sa gawas, ulan-ulan, but praise God, atong pagserbisyo, atong pagpadungog sa pulong sa Diyos na nakabuntagon, mahimo ta na mainiton sa atong pagpangalagan sa atong buhay na Diyos. Here in 1 Thessalonians 5 verse 18, Amplified Version, it says here, in every situation, no matter what the circumstances, be thankful and continually give thanks to God, for this is the will of God for you in Christ Jesus. Again, in every situation, no matter what the circumstances, be thankful and continually give thanks to God, for this is the will of God for you in Christ Jesus. Church, remember this, the will of God in our lives, mahimutan naman na hugot. The reason why we are, because we want to praise God. Ingon pa sa pulong sa Diyos, whatever circumstances you are in right now, unsa imong ginadala-dala, ang importante ni kita karon na kabungtaton because we want to praise God. Atong simbahon, atong buhay na Diyos, bisan unsa imong kawalakan nato sa gawas, unsa atong mga problema, kung naamit
Ina na mo Ginoo sa imong kabubuton sa matang usa, particularly in the church. Thank you, Lord, for the word you prepared, Lord God, for us. Lord God, sa matang usa ka na mo Ginoo magapanon ni sa imong puno. Thank you for your anointing. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God. Malingkulatan mga kinsunan. Salamat sa Ginoo sa atong aniya kita karon kabuntagon na nagalugar ng mga kinsunan, nagalugar mo mga makani yung gilugaran, no? Ang ato ang panagsaran na nagkahitabo ng atong mga seminars. Praise God. Actually, sayo-sayo ginutang karon makaabot pero nag-adjust ka may lawas tungod kayang lawas kinahanglan po ng kampingan. Unya, salamat sa Ginoo nga nag-recover yun. Hallelujah, mabuhay po tayo posible sa Ginoo. Hallelujah, salamat sa Ginoo niya. Si itong speaker po, wala siya namahaw, wala siya nagkawang gabi, ganun po namahaw, wala ng fasting, parang siguro siya nag-break. Praise God. So, padayon kita mga kinsunan at kita sa pulong sa Ginoo. Siguro sa ato ang topic is about pagtubo, no? Pag-isbog, no? Mao ka lang ato ang topic sa ato ang seminar karon nga kabutagon. Ato basahon ang sa John 15. Praise the Lord. Ato man ang ilang i-assign nila sa ato ng una. John 15, ato, from verse 1 ato sa unang mga verses. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. So, atong mabasa, and so on, every branch in Christ, matod pa niya sa iya, praise God, kita tanan, branch kita ni Jesus. And every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that bears fruit, He prunes, that it may bear more fruit. So, kamahin di ay sa ato kabubuton sa Ginoo kita mabunga. Ang atong connection sa atong Ginoo Kristo, mahinungdan na kita mabunga, mabungahon kita. And there are reasons ngano ang tao, kung sa katanong, ngano siya mabunga. It's not because, not just tungod kay nakakonek siya sa punuan. Kaya naman po'y punuan kung wala bunga. So, praise God, ang Ginoo Kristo, aton pa, siya may tagiya sa tanan, siya may source sa tanan. O wala ko yung rason ka na ito, na konektado sa atong Ginoo nga dili mabunga. Praise God, na rin pusit kita sa sunod na verse. You are already clean because of the word which I have spoken to you. So, since ayang pulong makalimpyo, atong ginapamatian ang pulong sa Diyos, at malimpyohan kita, para walay atraso atong pagpamunga. And then, dito sa verse 4, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. So, i-encourage kita at kailangan kita magpabilin sa atong commitment sa Ginoo, magpabilin kita sa atong bugma sa Diyos, magpabilin kita sa atong pagigugma kaniya, kaya ang pagpabilin usa ka atong tinuyuan, usa ka desisyon. Personal atong desisyon na magpabilin kita ato sa atong Ginoo. Magpabilin kita kaniya. If anyone does not abide in me, iyan i-prophesy, usay may tabo. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered, and they gather them and throw them into the fire, and they are burned. Praise God. If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire. Praise the Lord. Dapat tayo maka-desire mga kaigsunan. Dapat mo yung desire sa Ginoo. Desire ninyo sa inyong kinabuhi. So, sa dami na sa inyong pangalagan. So, if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit. So, you will be my disciples. So, ang mga disciple di ay sa atong Ginoo Kristo, i-expectahan na magpabilin una-una sa atong Ginoo, magpabilin siya, buhi niya sa atong Ginoo Kristo. Ay ang expectation na mo-decide siya na din siya mubiya sa pagkalagan. Tungod kay ang pamaagi na kayo mga kaigsunan na ang tao, tubo, uswabo sa kinabuhi, na siya magpabilin niya sa Ginoo. Imposible sa usang branch na siya mag-bear fruit kung nasiparin siya sa vine. And we know that Christ is the vine, matong pa sa atong gibasa. So, unsa man ang ato ang mapukpo, unsa man ang mapukpo sa usa ka sanga, punaa siya sa vine, nakakunik siya sa vine.
First of all, ang tanan ng mga vitamins na tuwa sa sanga mga kaigsunan, mudagay-day po na siya dito sa branch. That will cause the branch to keep alive. Kano na ibuhi ang branch. Kaya kung masiparit na ang branch sa iyang punuan, patay na to siya kay wala na may supply na liquid. Wala na supply na food na ikan sa punuan na to siya sana. So wala na future ang usa ka sanga kundi na siya konektado sa punuan. In short, ang atong future nakasalalay kanunay sa atong connection, divine connection nato diha sa atong buhi nga Dios. Importante ni nato masayang makaigsunan na ma-maintain nato ang atong gitawag nato spiritual alignment. Everybody say spiritual alignment. Dapat spiritually alignment sa atong Ginoong Jesucristo, atong una-una, atong kasing-kasing, magiging naan kitay alignment diha sa atong Ginoo para dili masayang ang mga resources na gihatag sa Dios kanato. And gusto sa Ginoo mamubro kita, gusto sa Ginoo mabuhaon kita. And in order for these things to happen, dili sa atong matagusa, we need to secure our spiritual alignment with the Lord Jesus Christ. Para ma-maintain ang atong constant na connection, mo decide kung katanunay kada adlaw, there is a tendency na atong una-una na klase-klase ng mga imagination, na kita klase-klase na ito ang mga ipangunauna nato, at sometimes konektados ka po sa Ginoo, sometimes konektado lamang sa atong personal na agenda. But let me tell you, brothers and sisters, when it comes to our spiritual life, this will always be connected with the will of God. Kinahanglan kabubuton kini kanunay sa Ginoo, atong constant na connection sa Dios, atong kasiguruhan na kita magmalampuson sa kinabuhi, atong kasiguruhan na ang Ginoo malipay sa tanatong pagkabuhaton, naka-set protection kanato ang spiritual alignment, atong constant na connection na ang kanunay sa iya. Kung kano sa man siya mahitabo, ang connection nato mag-action na nakaitabot siya sa atong pagkamay ng prayer. Ang atong pagkamay importante ni. We need to be more prayerful. Dapat naata mo engage kita niya na. Kaya pag-ampo, matod pa sa Biblia, kabahin na sa atong espirituhan ang kinabuhi. Our spiritual life could be incomplete without prayer. Wala'y kwenta na itong pagka-totoo, wala'y kwenta na itong pagka-Kristohanon kung wala na ng prayer nato. Dapat na ang prayer mo na siya nag-supply. Mo na siya ang reason na atong connection sa atong Ginoo permanently buhi. Nga naman, kaya connection nato sa Ginoo kanunay buhi, sige po receive. You are constantly receiving the power of God, the strength of the Lord, is all because of your spiritual connection through prayer. Ang importante ni mga kaigsunan na. So, mga ka na, padapon ako niya sa atong yan ang i-emphasize niya ang prayer. Praise God. So, that is our connection with the source. Kaysa man ang source nato sa atong kinabuhi, atong Ginoo. Wa na gilain atong paglaom sa atong pagiging ganina. Once ang sanga masiparit sa punuan, wala na sa future. So dili nato tugutan na masiparit kita sa punuan. Dili ta pwede nga magsarili kita sa atong espiritual kinabuhi. In fact, why the Lord designed fellowship? Nga is design sa Ginoo ang connection is because there are things that will happen, good things that will happen, brothers and sisters. Kung naanay nga mga butang, presente sa atong simbahan, presente sa atong prayer, dili kita dapat magunahon na para sa atong pagalingon, sa atong pag-alagad sa Ginoo. Di ka mo yung, I can serve the Lord alone. I can serve the Lord bisan kung dili ko mag-join ng mga fellowship. Brothers and sisters, ang fellowship gidesign para magmainiton kita kanunay sa Ginoo. Kaya ang tao, bisan na pa siya pagtuo sa Diyos, kung wala na siya panahon, mo-join sa mga fellowship sa manihin, wala na siya panahon sa pag-ampo. Prayer is fellowshipping with the Lord. So, kung wala na siya time, magmanuya din siya. Mga na, importante na. Kaya nga naman, atong Ginoo, He is the source of life, and we need to be more connected with God. Another thing atong masayra, aron kita magtubo kita sa Ginoo, walang pusong itong pag-alagad sa Ginoo. Kaya nasa Deuteronomy 8 verse 3. Actually, nasa Deuteronomy 8 verse 3. Duhang kining ang klase na food ang i-mention din food na physical, but still, milagro sa Diyos. Food po na spiritual. Praise God. Yun siya dire. So, He humbled you. Hihinan ni Moses ang mga Israelita. He humbled you, allowed you to hunger, and fed you with manna, which is physical food. Still, physical food, pero milagro. It was a miracle of God, katong ang manna, which you did not know,
nor did your fathers know, that He might make you know that man shall not live by bread alone, but man lives by every word that proceeds from the mouth of the Lord. So, ang prayer, ginasuplayan na ang atong strength sa atong prayer life, ginasuplayan na siya, pinali sa pulong. Without the word, brothers and sisters, you might end up na maluya kasi mo prayer life. Mawalan ka strength. Yan naman, ang pulong mao ang source sa atong pagkaon, spirituhanon. Sa ato pa nakita ng mga kaigsunan, sa atong ibasa kanina, physical food, milagro sa Ginoo kantong isgutan nila. Pero ang pinakadako ni ini sa atong espirituhanong kinabuhi, mao ang isgutan niya dili mga kaigsunan na pagkaon espirituhanong na mao ang pulong sa Dios. That man shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. So, inanglan natin kanunay constant kapag pamati, pag-meditate sa pulong sa Ginoo, nakakita ginawag nato atong i-manage ang atong listening ability. I-manage nato na every time the Lord speak to us, musulti ang Ginoo sa ato makadungo kita, maka-receive kita niyan, and we will live by it. Hallelujah. So, i-research nato na mga kaigsoon kung ato nang isusi kining kung saan man ang function, what is the function of the word over us? Kung saan may gamit ini? Anong kinalaman kita mamati sa pulong? Pwede naman siguro dili sa anong kinalaman ko tamang-tampo? Pwede naman siguro. Pero di kinahanglan din sa akong personal kinabuhi. Sa ato pagkikaingon, walay ministry nga ma-birth kung walay pagampo. Walay ministry nga ma-birth dili sa yuta nga walay word. There must be a word in order to birth ministries. There must be a prayer in order to birth ministries. Kung walay pag-ampo, walay pagtuon sa pulong sa Ginoo, wala ni ministry tanan. Walay kapuslanan ng church without the word. Useless ang existence as a body of Christ without the word of God. Walay kamit na. And that's why, nga kinahanglan ang pulong sa Ginoo, this is for our personal supply, spiritual supply sa atong kinabuhi para ma-maintain nato ang kaigsunan, atong connection sa Dios. You know, isa sa mga functions sa word is, as I say, ang food is to make up a little child grow up. Yan itong bata pa kita sa Ginoo, bata pa kita kung kataroon. Mutubo kita sa spirituhanan na bagay. As long as you keep eating the Word of God, you will constantly grow. You will continue to grow. Ang sa physical na bagay ng pagkaon, may limit na. Sa akong edad karon, hindi na ko pwede mong kaon para matubo ako physically. But in the spiritual world, spiritual thing, as I continue to eat the Word of God, I will also grow. There are things sa akong kinabuhing Kristohano ang kinahanglan ma-attach, ma-address for me to grow up. Hindi nga bagay sa akong kinabuhing Kristohano. That's why, naan kita'y panahon mag-fasting kita physically, which is okay. Pero when it comes to spiritual na matter, dili na pwede mag-fasting. Nga naman, that is our strength. Kana may atong ikinahanglan. Dili na pwede mo yung fasting sa kung sa kamuhan, di kumamantis kulong. Di na pwede, patay ka niya. Pero sa physical, pwede mong fasting. Pero sa spiritual, wala yung fasting ay. Kaya nga naman, kanunay taan, mo na itong ikinahanglan. Food is for us to grow. For the, sa mga bata, sa physical, kinahanglan sila mutubo. Pero sa ato ang mga bagay, mga kensyon na sa ato ang mga nasa isang na edad, ang pwede rin nato permanente, kanon ng permanente sa mutubo, mauragin ko ng pulong sa Diyos. Kung ang tao, puhunong na siya pagkaon sa pulong sa Ginoo, di na po siya mutubo. Kung ang tao, pahulay na siya, di na siya mamati sa pulong sa Diyos, wala na nagpinta niya mga ito si Pahar, di na mismo. Nga naman, di na mo naman kasi time na makipag-fellowship pa sa Ginoo, wala na spiritual food na nag-supply sa spiritual needs. There must be a food to continue to supply his spiritual needs in order for him to grow up. Ngayon na. And then also, food is for health. Para sa physical na pagkaon, tutan mo din rin sa Deuteronomy 8 verse 3, i-mention mo yun na niya, physical o spiritual. Kaya dili ang Diyos mo o yun, na tama na tamagunaw na saktiyan nga bagay. Dili tamagunaw na nga focus sa Ginoo sa atong kinabuhi, tama na physical. Ang pinakasentro, anong iluwas kita, pinakasentro sa atong existence,
is for us to grow, first of all, spiritual growth na itong igsoon. So, food is for our health. Ang tao, madili siya magkaon, physical na pagkaon, hindi na siya magkaon mga himso, mga pagkaon. Delikado po na niyang lawas. Kasi na ay ma-at-stake ang iyang health. It's the same thing also in the spiritual aspects sa kinabuhi Kristuhan. We need to eat spiritual food. Kinahanglan kita mo kaon niya na. Para muhimsog ka. Ang tao nga dili siya mapuslan ng iyang pagtuo sa ganyang pangalagan. Dili siya magamit sa Ginoo kay dili siya healthy spiritually. Pero kinahanglan ta healthy spiritually kita aron mapuslan sa Ginoo ang atong kinabuhi. Para maggamit kita sa Dios aron mapuslan. Ikson kinahanglan kita niinigtanan. That's why lahat kita mga seminars, amanihin, level up. Di man ta maka-level up kung wala tayo kaon. Di man ta maka-level up kung hindi na ito isgutan ang pinaka-importante nga bagay, which is word and prayer. Di ta ka-isbuk sa taas. Kung mo ka na, that is the foundational teaching about Christian faith. Word and prayer is a foundation. Kung kita mo, gusto kita mo level up, kung wala ka ito ni kita gaang pagtaga, delikado kita di ta ka-isbuk. Kaya nga naman, foundation na pareha ni kung wala pa na isaktong foundation, di ta katubang. But praise God. So, kinahanglan nato na masayran. Ang word, ang prayer, ang pagtuo sa Ginoo, apil sa na. Food is also for the supply sa ato ang energy. So, let's say spiritual energy. Ang Kristohanon magamit sa Ginoo, aktibo permanente, basta yung sakto kaon. Sakto kaon sa kulong. Sakto nga food na itong ginakaon. Supply na ito spiritual ng ginabuhi. Gamiton yun ka sa Ginoo. Mapus lang yun sa Ginoo. So, karon ang kamagtagon, ako na nangyatag sa ila panahon, ako na nangyatag sa ila ang natay, kay actually ako man ilang itripingan ako yung una. Isa na ako may nag-drive, pero the Lord will provide. Hallelujah. So, okay. Ito na. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Ito pala pakit ng buhay na Diyos. So spiritual growth, we are so happy and so blessed. You know, this is our desire, Pastor, that we want all of you to grow. We want, ang pinaka-importante is our foundation. Tita, do you want to need a break for a minute? Oh yeah. So, okay. So, ang ato catch ang heart mga kaigsunan because that God, there's so much that God wants to do in our church. That's why we started with the first thing that we did as soon as we transferred is siguro actually communication about spiritual growth nato na seminar is even before we transfer because we have foreseen na schedule na mag-transfer ta. The first thing that pastor wants to do sa atong church is first of all ang atong mga volunteers, mga leaders, and everyone who wants to join na magtanaw ta sa atong ang foundation. We want all of you to go. As Pastor said, delikado mga kaigsuunan na gusto ta mo pataas pero wala nato natanaw ang basic. So we will, the things that you will be hearing today, bear in your namin naka-record mo, nag-record man mo, okay na, the recording, so you can go through it after niini because God wants to do many things for New Life Surigao. There's an island that we need to reach. There's a city, a province, and beyond that God wants us to reach. Dili gusto ang Ginoo nga dili ta founded. We need to be founded kung saan pinaka-basic because there are so many people very busy with those glamorous things, forgetting the foundation. So we want all of us to grow sa atong aspects sa atong pagpangalagan. So be ready kang natak na awnya pa na ako sa ipila-ila. Of course, ako ni ipila-ila daan na lang, no? So our speaker, actually she's not a guest, she's a family. So the first person who prayed naka-visit sa atong site, kuan pa nga dili taga Surigao, naka-visit sa ato ang site atong yuta pala ni si Tita Susan Herbacio Montilla. So she is a family to us and I believe there's so much she wants to share to everyone. So later on mag-break pa ta mga around 5 minutes lang kung sa gusto toilet break and then after that balik mo din kay magsugod ta si Tita Susan mag-share something
para sa unsay mga nasay kasing-kasing concerning sa ato ang mga espirituhan nga pagpangalagad. So, toilet break, 5 minutes, balik tayo mo dinhi para magsugod ta sa another next nato nga section. At palakpakan ng buhay ng Diyos. Praise the Lord.